Naniniwala ang House Committee on Energy at saka Joint Congressional Power Commission na dapat pang linawin ng Energy Regulatory Commission at ang Department of Energy ang terms and conditions sa mga kumpanya na makikilahok sa Interruptible Load Program. Ito ang balita ni Joan Nano. Baka ang kailangan natin ay i-fine-tune lang. Ano ba yung sinasabi nyo kung magpa-participate kayo? Hanggang saan? Anong mga terms and conditions of you participating? Nais ng House Committee on Energy at Joint Congressional Power Commission na maging malinaw ang mga terms and conditions na ipatutupad sa mga kumpanyang lalahok sa Interruptible Load Program o ILP ng Energy Regulatory Commission. Layunin ng ILP na hikayatin ang malalaking establishmento tulad ng mga mall at hotel na gumamit ng sariling generator set upang bumaba ang demand sa kuryente. Ayon kay Representative Reynaldo Umali, Chairman ng House Committee on Energy, sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang mga kumpanyang nakahandang lumahok sa programa. Kaya't dapat na maging malinaw ito at matukoy kung ilan ang kabuuang kakailanganing participant sa ILP. We wanted this defined para malaman natin kung hanggang saan natin kukunin yung mga ILP participants to volunteer. Dagdag pa ng mambabatas, mahalagang maipaliwanag sa mga malalaking kumpanya ang tunay na layunin ng ILP at kung ano-anong benepisyo ang matatanggap ng mga ito. Sinabi pa nitong dapat ding malaman kung ilang megawatts ang kailangang ibahagi ng mga participants sa programa. Nais din ng komite na masigurong hindi ito magiging pabigat sa taong bayan dahil sa mas mataas na singil ng kuryente. Sa ngayon, tinatayang nasa mahigit 100 kumpanya pa lamang ang nakahandang makiisa sa programa. Bukod sa ILP, tinalakay din ng komite kung papaano mapapaigting ang kampanya sa pagtitipid ng kuryente. Sa susunod na taon, inaasahang aabot ng mula 400 hanggang 1,000 megawatts ang posibleng power shortage na mararanasan sa bansa simula buwan ng Marso hanggang Mayo. Joan Nano, UNTV News Worldwide.